Hi! What's up mga ka-basics? Welcome to my channel. Panibagong guitar tutorial na naman tayo. This time, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Moment of Truth by FM Static. Yan. Sobrang easy lang guys nitong ituturo ko sa inyong version. Bali, kailangan pala natin gumamit ng kapo sa 6th fret. Yan. Kapo on 6th fret. And then, yung mga chords na gagamitin ay sobrang basic lang guys. Sobrang basic. Sobrang basic lang ito guys. Bali, ito yung G, E minor, C, D. Yun, di ba sobrang basic lang? G, E minor, C, D. Yun. Alam kong kabisado niyo na yun guys, yung mga chords na yun. Yun din ang madalas natin gamitin sa mga tutorial natin. So, pagdating naman sa strumming pattern, ganito yung gagamitin natin guys. Ulit. Yon. Bali, tugtugan na natin siya guys para makuha niyo yung pasunod-sunod. Let's do this. Ganito yung pasunod-sunod niya guys. Simulan natin sa intro. Verse 1. Verse 2. And then, after ng verse 2, pasok kayo sa pre-chorus. Doon yan sa part na I used to know chorus. I got your picture. And then, after ng chorus, magbe-verse ulit kayo. Ito na yung verse 3. Verse, ano yun? Verse 4. Magre-refrain or pre-chorus ulit kayo. I used to know but I never knew on me. Now I'm jumping up and down just to chorus. I got your picture.
tayo sa pre-chorus or refrain. I used to know about it, but I never knew I love it till the day you let her run on me. Now I'm jumping up and down, she's leaving me. She makes everything to me. And then, ulitin niyo lang yung chorus. I got your picture in my pwede nyo na yung tapusin doon after ng 2 beses na instrumental. Kung mapapansin nyo guys, paulit-ulit lang naman yung mga chords na ginamit simula sa intro hanggang sa tapos ng kanta. Same chords, same pattern, and then same strumming pattern yung ginamit. Kaya wala naman kayong poproblemahin sa pagsasauli nito kasi paulit-ulit lang naman. G, E minor, C, at D. Yon. And then dun guys sa paglilipat-lipat ng chords, huwag kayong malilito kasi medyo may kabilisan lang yung paglilipat-lipat niya. Kumbaga niya. Yun. So paano nga ba yun gawin? Yung strumming pattern na ginamit natin which is down, up, down, up, up, down, up, down. Yun, hatiin nyo yun guys. Kumbaga yung kalahati para sa unang chord and then yung kalahati sa susunod na chord. Okay. Kumbaga ganito guys, sa G, ganito yung strumming pattern sa G. So ganun lang yung para sa G. Down, up, down. And then yung kalahati ng strumming pattern para na yun sa sunod na chord which is E minor. Yan. Nasundan nyo guys, ulit. Yung kalahati ng strumming pattern. Yon. And then ganun din yung gagawin nyo para sa C at D. Ay hindi. Yon, ganun pala guys. G. Then yung kahati niya E minor. And then C. Then yung kahati niya din D. Yun. Ganun lang guys yung technique para hindi kayo malito sa paglilipat-lipat ng chords. Hahatiin nyo lang yung strumming pattern. So yun guys, sana'y natutunan nyo yung tutorial natin ngayong araw. Sobrang easy lang nito guys, alam kong makukuha nyo ito. Bagay na bagay dito sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lang matutong tumugtog ng gitara. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para laging updated sa aking mga i-upload na videos. Hanggang sa muli mga ka-basics, keep strumming. Bye!